buksan ang kandilan ang liwanag sa paghihintay, sapagkat ni Jesus naway pagpalain. Ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, sa harap ng altar, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayuri. Mga kapatid, ngayon 24 ng Disyembre, habang tayo nag-antay sa ating alaala sa Pasko ng pagsilang ng ating manunubos, atin pong isama ngayon ang ating mga intensyon sa pasalamat sa ating pong Jesus Nazareno. Isama rin natin ang ating intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama, Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro. Ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa
at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinag ng bukhang diwayway at araw ng kaligtasan, halina't kamit ang lawan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propita nung una na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway
at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makakasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang pangining habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propita ng katas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayin tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Mamaya, Pasko na ng pagsilang ng Panginoon. At ngayon ang ating mga pagbasa ay una sa lahat ang pangako ng Diyos at sa ating Ebanghelyo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya lahat po sa ating mga pagbasa ngayon ay mga pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na sa kabila ng lahat ng ginawa ng tao, sa kabila ng lahat na ang Diyos ay hindi na sinusunod at nanahimik ang Diyos, nagpahayag muli ng lakas at kapangyarihan at ang kanyang tinig, ang kanyang salita ay nagkatawang tao na at ito'y inihanda ng ating patron, Juan Bautista, na ngayon naman ang kanyang ama sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, 67 hanggang 69, na napuspos ng Espiritu Santo ay nagpahayag, una, sa katuparan ng pangako ng Diyos sa lahat ng tao. At pangalawa, ang papel na gagampanan ni Juan Bautista para sa paghanda sa daan ng Panginoon. Ang atin pong paksa o tema sa araw ngayon ay kaugnay din sa tinatawag nating tema sa buong huling mga araw o huling linggo ng Adbyento, na ito ay linggo ng kapayapaan. At magkaroon ng kapayapaan, una sa lahat, may pangako na ang Diyos. Pangalawa, ang pangako ng Diyos ay matutupad na, kaya magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sa salitang Hebreo, dahil ang nakasulat po ang ating mga pagbasa sa lumang tipan sa Hebreo, ang katuparan ng pangako ay tinatawag nilang Mimos Habitaka. Mimos Habitaka. Na ibig sabihin, ang pangako ay matutupad na. Pero ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 1, City at sumusunod, ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, yung katuparan ng pangako ay sinasabi, Explereris ito, ipos cases, na nasali naman sa Latin, Emplatio promesi, ang katuparan ng pangako. Alam mo kasi sa tao, mayroon tayong mga panahon na tayo'y mangangako. Kapag ikaw ay nagsimula ng pamilya, una sa lahat, nangako ka sa mahal mo na ganito ang gagawin. At kung tinutupad,
mayroong kapayapaan at kasiyahan. Ganun din kapag ipanganak ang isang bata, ang mga magulang ay mangako, ganito ang gawin sa kanilang anak. At kung matupad ang pangako, yan ay mayroong dulot na kagalakan at kapanatagan. Tayo rin kapag tayo'y magkapaghanda matapos ng mga pag-aaral at mayroon ng inihanda sa buhay, mayroon tayong mga pangako. At ang pangako kapag ito'y matupad, ay ganito ang gagawin. Lahat ang tao ay mayroong plano o pangako. Mayroon namang katuparan sa pangako. Kung minsan ito ay ginagawa ng mga politiko, pero kaiba ang politiko, may plano at pangako, napapako, hindi natupad. Ginagaya rin yan minsan ng pamilya. May pangako, napapako din. Naging politiko na rin sila sa kanilang pamilya. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos nangako. At ang pangako niya kahit ayaw ng tao, ay kanya pong ipinapahayag na matutupad. Kaya natutupad ang pangako ng Diyos hindi ayon sa pag-iisip ng tao. Una, sabi nila, ang Mesiyas na darating ay sa lipi ni Haring David at ang iniisip nila makapangyarihan na hari upang sila magkaisa at kanila pong gawin ang bayan uli ng Israel na isang napakagandang bayan at makapangyarihan. Anong ginawa ng Diyos? Dumating nga siya sa lipi nga ni Haring David. Pero hindi sa linya ng mga makapangyarihan. Siya ay sa pamilya ng hamak lang na karpentero o manggagawa na si San Jose. At gusto ng mga tao na makita nila na maghari ang isang Mesiyas. At kaagad ito ay maging matanyag gaya ni Haring David at magkaroon ng magandang templo. Si Haring David, sabi, ngayon sa ating unang pagbasa, na nakatira siya sa sidro na napagagara na palasyo. Samantala, ang tipan ng kaban ng Diyos ay nandoon lang sa isang tulda, hamak lang na lugar. Ano kaya pag magtayo siya? Anong sinabi ng Panginoong Diyos? Ikaw, nagmula ka sa hamak din na kalagayan. Pasto lang ng mga tupa, pero ginawa kitang hari. Ibig sabihin doon ng Diyos, magpakababa, magpakumbaba, magkaroon ng pasensya, hindi ipahayag ang kapangyarihan. At kung ituloy natin ang pagbasa sa ating unang pagbasa na mula sa pangalawang aklat ni Samuel, sabi pa na ang iyong anak ang siyang tutupad sa lahat. Sapagkat iba ang katuparan ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang plano ay talagang magkaroon ng tinatawag na plano na tampok, na epektibo at talagang para sa lahat. Sapagkat kung kaagad ginawa niya ang isang Mesiyas na makapangyarihan dahil anak ng hari, hindi na isang Panginoong Hesus Nazareno na nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Iba ang Diyos pag kumikilos. Iba ang Diyos upang ipahayag gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat kung siya ay nasa kapangyarihan, marahas ang paraan kahit na siya napakabait, maiba rin ang pagiging tagapagligtas. Kanya pong inilagay sa pamilya ng hamak lang na kalagayan upang ang karamihan ng mga tao na sa hamak ng kalagayan ay ipahayag ng Diyos na mahal kayo ng Diyos mula sa ibaba hanggang sa itaas. Wala pong pinipili ang Diyos, lalo't higit na kanyang minamahal ang mga aba, ang mga mahirap at nasa laylayan ng lipunan, sapagkat doon siya nagsimula ng pamilya sa isang aba na kalagayan. Kaya, pasalamatan po natin ang Diyos
na nagmahal para sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na dahil sa kanyang mapagmahal na paraan at sa kanyang dakilang pagmamahal, tinutupad niya ang pangako para sa atin. Ngayon, ano naman ang ating gagawin? Dahil tumupad ang Diyos sa pangako, ating pasalamatan ang Diyos sa pangako na kanyang tinutupad. Ano ang unang gawin? Ang unang hakbang, ating pasiglahin at palalimin ang ating pananalig o panampalataya at magkaroon tayo ng tinatawag na moral excellence. Ibig sabihin ng moral excellence, ang buhay natin ay maayos, masinop, malinis, at may kabutihan. Dahil sinasabi sa Salmo 119, versikulo 68, magpakabuti at higit pa na mabuti upang makidiyos. Pangalawa, kailangan na ang ating moral na kalinisan sa kalagayan at kabutihan ay ating mapahayag sa pamagitan ng ating pag-alam ano talaga ang katotohanan. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 32, ang katotohanan ay siyang magpapalaya ng tao. At dahil doon, ang pangatlo na hakbang, magkaroon tayo ng tunay na paghubog sa pagkontrol ng ating sarili. Alam niyo ba, mayroong gulo sa pamilya, may gulo sa bundo, may gulo sa lahat ng bagay at dako dahil sa kawalan ng pagkontrol ng tao. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng kabutihan at nilagyan tayo ng kaalaman o intelihensya at tayo binigyan ng puso na marunong umibig upang ang ating gawain ay magkaroon tayo ng pagmamahal pero may kontrol. Nasa isip po, may kontrol ang lahat ng bagay. May disiplina tayo sa sarili sapagkat ang gusto ng Diyos maging masinop at maayos ang lahat ng ating gawain. Yon ang pangatlo. Ang pang-apat na hakbang ay magkaroon tayo ng isang pasensya at katapatan. Pasensya at katapatan sapagkat tayo ay nangangailangan na maging matapat sa ating pananalig sa Diyos. Anuman ang mangyari na pinagdaanan sa buhay, anuman ang mga pagsubok sa buhay, huwag tayong ayaw, huwag tayong magbitiw sapagkat nariyan lang ang Diyos na ating panghawakan dahil nariyan lang siya. Maging matapat lang tayo na manalig sa Kanya ayon pa sa sulat sa mga Hebreo Kapitulo 10, verse 96. Panglima, dapat ating ipagpatuloy ang ating pagiging makadiyos. Ulitin ko po, makadiyos. Ang makadiyos na pag-isip, makadiyos na relasyon sa ating kapwa, makadiyos na mga pamaraan at may makadiyos na tunguhin sa buhay. Upang ang buhay natin ay hindi buhay na para sa mundo at para sa pagpahalaga ng mga hilig na tao na kung minsan ito ay mali. Kailangan makadiyos ang ating paningin, makadiyos ang paraan, makadiyos ang lahat ng plano sa buhay upang tayo ay magpahayag ng ating kabutihan na iyon ang ikagagalak ng Diyos ayon pa sa Proverbs chapter 21, verse 3. Pang-anim na hakbang. Magkaroon tayo ng pag-unlad ng ating relasyon sa isa't isa. Sapagkat tinuruan tayo ng Diyos na ang una sa lahat na utos sa atin ay ibigin ang Diyos at pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili upang magkaroon tayo ng isang maganda na ugnayan at pagmamahalan na ayon pa sa sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 10, magmahalan tayo sa isa't isa ng tapat at malalim. Iyon ay tinatawag na agape na pag-ibig. Ito ang pinakahuli ating pairalin ang pag-ibig na agape sapagkat ayon pa sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, verso 22, ang nagmamahal ng malaliman at tapat
ay nagpapahayag ng Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos, ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verso 7, ay Diyos ng pag-ibig upang tayo ay marunong magpahayag ng Diyos kapag tayo'y nag-ibigan at nagmamahalan. Pakisabi sa katabi mo, maligayang Pasko. Ang Pasko natin ay Pasko ng Diyos ng pag-ibig. Pakiulit sa katabi mo, ang Pasko ay Pasko ng pag-ibig. Palakasin pa natin, ang Pasko ay Pasko ng pag-ibig. Dahil ang Pasko ay ang pagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat tinutupad niya ang kanyang pangako at tayo na maging matapat sa kanya, dapat din tuparin natin ang ating mga pangako sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos. Idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangailangan. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hiling namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming handog ngayon ang alak at kinapang dala sa altar mo at ipuso namin isip. Sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po tayo. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Paginapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng anak ng may dalisay na kalooban sa pagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya sinugo mo upang matupad ang iyong panggandang balak para sa lahat. Hindi niya kahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya isa na mangyal sisiawit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen.
Sa tagubilin ng galing na otos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit, kasambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang galang katawan at tugon ni Kristo sa buhay natin. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal. Amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang malayo na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ringgin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church na pagpapahayag ninyo sa inyong pagmamahal sa pong Isus Nazareno upang matulungan po natin ang kapwa natin manangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon na sa inyong paglilingkod ay hindi po alintana ang lahat ng mga balakid at suliranin dahil mahal ninyo ang pong Isus Nazareno. Pagpalain nawa kayo ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magwapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw. Katuparan ng pangako. Dapat matapat tayo sa ating mga pangako at tuparin natin ang ipinangako natin sapagkat ang Diyos ay matapat
dapat din matapat tayo sa ating mga pangako. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyayari po lamang itaas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sumitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan, lalo na para sa mga nangailangan at ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumahiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, lumalahati ka namin.